At dahil na-miss ko nga kayo, syempre, idadamay ko na naman kayo sa stress ko dito sa cake na to. Share ko na nga lang din sa inyo kung ano at paano ang nangyari, bakit nga nalaglag yung mga fondant details para maiwasan nyo na din. Ang hilig ko din kasi pahirapan ng sarili ko, kaya ayan, deserve mag-ulit ng cake. Pero bago tayo mag-ulit, sa umpisa muna tayo syempre. Medyo marami pa nga sa inyo ang nahihirapan mag-stock ng mga tiered cakes, kaya papakita ko sa inyo yung way ko. Nilagyan ko lang ng mga white icing yung mga gilid natin dahil nga tamad tayo, palette knife ang ginamit natin, pero dapat piping bag yan. Pero kung saan kayo mas mapapadali, go lang din. Nilagyan nga natin yung mga sides kasi nga para hindi lumabas yung mga filling na ilalagay natin. Bale 6x4 ang bottom cake natin dito, 3 layers siya. Ang mga filling is yema, chocolate, ganache na sarili kong recipe, tapos yung pinakataas regular icing na lang. Tapos, syempre, same pa rin sa mga ginagawa nating cakes. Need pa rin natin mag-crumb coat. Tapos, kung nakita nyo, naglagay tayo ng 3 Zago straw. Tapos, naglagay tayo ng cake board in between. Bali, yung pinakamanipis yan, corrugated yata ang tawag doon. Sa orange up, meron yan. Tinusukan ko na lang din ng stick mula doon sa top hanggang sa pinaka-drum board para sure na hindi tutumba. Tapos, ito na nga, sobrang dami kasi nating ganap nung mga nakaraan din. Maling-mali talaga ako sa part na to, kaya wag na wag nyo din gagawin kung ayaw nyong umulit-ulit sa umpisa. Actually, first time nangyari sa akin to na may dumulas na fondant details nga, kasi karamihan sa mga cakes ko, soft icing na fondant ang details. Ang nangyari kasi, hindi ko na set muna yung icing natin, nilagay ko na agad yung mga fondant details, so malambot pa talaga yung icing, kaya ang tendency talaga, dudulas siya. Sa pagkakamali natin, dun tayo matututo, kaya okay lang yan, hindi natin kailangan magpanik. Kaya ang ginawa ko, bali binaklas ko talaga lahat ng fondant details, inulit ko siya. Tapos, para naman mapakinis ulit, bali yung tira ko na icing, nilagyan ko lang siya ng konting water para nga mas madali siya i-scrape. Ang ginagawa ko kasi, kapag ka mga ganitong may fondant details nga yung cake, bali nire-rest ko muna sa bulol na naman, Bale yan nga, nire-rest ko muna siya sa chiller bago ko patungan ng fondant para sure na matigas na siya, kakapit na yung mga details natin. Pero paglabas mo sa cake sa chiller, i-rest mo din muna siya saglit sa room temp para naman hindi mag-moist yung fondant kasi pag nag-moist yan, ayan, dudulas din yan. All edible, lahat ng toppers natin sa cake ngayon. Tong top tier natin, ang size pala niyan is 4x3. Yung crown, ginawa ko yan ahead of time, bali made of fondant din yan. May mga molder tayong ginamit dyan, pati dun sa iba pang details, kaya hindi naman tayo nahirapan. Yung gold dust na ginamit ko dito, same pa rin dun sa iba nating ginagamit. Premium quality to, na nilagyan lang natin ng konting oil. Bale, last minute na nga ang pagre-retouch natin dito sa cake na to, kasi nga, nung gabi, nung dumulas yung fondant, hindi ko na siya tinuloy kasi sabi ko pagod na ako, baka kung ano pa mangyari sa cake, ipagpabukas ko na lang. Lunchtime din naman ang pick up neto, kaya maaga na lang ako gumising para nga mag-retouch. Inulit ko pa yung ibang details. Nakisama naman na siya that time kasi magdamag na rin siya na rest sa chiller yung icing nga natin. Kaya okay na siya kinabukasan. Yung mga tower, bale may nabibili niyan sa mga baking supplies. Iba-iba yung size. Binalutan na lang din natin ng fondant. Madali lang naman yan kaya hindi ko na din sa inyo pinakita. 10 inches na drum board pala ang gamit natin sa cake na to kasi nga medyo mabigat din to. Puro fondant ang details. May pa-free din to na 12 pieces na mini cupcakes. Tapos nagpa-additional na lang si ma'am ng 12 pieces pa na regular cupcakes. Diba? Hindi naman halatang may pinagdaanan yung cake natin ngayon. Sa tingin nyo? Happy 7th birthday, Maddie! Thank you kay Sis Joy sa pagpapagawa sa atin itong mini castle na 2-tier cake. Sobrang gandang-ganda ako kahit may pinagdaanan yan. Sana kayo din. O siya, yun lang for today. Thank you for watching. Bye!